Magandang balita, Biblia. Juan Kapitulo 11, versikulo 45 hanggang 57. Ang balak laban kay Jesus. Marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa kanya. Ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya't tinipon ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga kagawad ng kataas-taasang kakulungan ng mga Hudyo. Kanilang sinabi, "Ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Kung siya ay pababayaan nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang ating templo at ang ating bansa." Ngunit ang isa sa kanila, si Caifás na siyang pinakapunong pari ng taong iyon, ay nagsabi, "Wala kayong alam. Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa inyo na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa?" Hindi mula sa kanyang sarili ang sinasabi niyang ito. Bilang pinakapunong pari ng taong iyon, nagpahayag siya ng propesiya na dapat mamatay si Jesus alang-alang sa bansa. At hindi lamang para sa bansa, kundi upang tipunin ang mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang dako. Mula noon, pinagplanuhan na nila kung paano maipapapatay si Jesus. Dahil dito, si Jesus ay hindi nahayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya ay nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa Ilang, at doon muna tumigil kasama ang kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigan ang pupunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis. Hinanap nila si Jesus at habang sila'y nag-uusap-usap sa templo, sila'y nagtanungan, "Ano sa palagay ninyo? Paparito kaya siya sa pista?" Ipinag-utos ng mga punong pari at ng mga Pariseo na ipagbigay alam sa kanila ng mga tao kapag nalaman nila kung nasaan si Jesus upang ito'y maipadakip nila. Susunod, Juan Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 8. Binuhusan ng pabango ang mga paa ni Jesus.